are a holy God, and we worship you in the Spirit and truth. Father, we thank you. We thank you, Lord, oh God. You are in our midst today. Your Holy Spirit is at our midst today, Lord. Father, here we are, Lord God, worshiping you in the Spirit and truth, Lord. Father, touch in every one of us today, oh Lord of God, and help us, Lord, to hear your voice, to listen to your voice, Lord. And I pray in the mighty name of Jesus, there will be salvation, healing in the name of Jesus, deliverance in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa 30 taon ng anibersaryo, 3 dekada, Panginoon. Ipinaranas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ipinaranas mo ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa dakilang layunin mo, Panginoon, na naisakatuparan at isa sa katuparan pa, Panginoon, ng iyong mga lingkod, O Diyos. Salamat, Lord. Kayo nga po ang aming tinataas. Kayo nga po ang aming niluluwalhati at tinadakila, Panginoon. Kayo po ang bida, Panginoon, sa aming buhay. Kayo po ang bida sa gawain mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli ay binabati ko kayo ng happy 30th birthday ng JC! Sabi mo ang happy 30th anniversary. Muli ng Panginoon. Kumbaga, 3 dekada na po ang matapat ninyong paglilingkod sa Panginoon. 3 dekada na mga dedikasyon ang iyong pinagkatiwala sa Panginoon. Amen. 3 dekada na pinapakita nyo yung inyong katungkulan, yung inyong responsibilidad bilang tinawag ng Panginoon sa gawain ito. Amen. Palakpakan na natin ang bawat isa. Yung ating purihin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kamangha-mangha talaga ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Now, ang aking pag-uusapan ngayon na aking ibabahagi ay yung ginawa ng Panginoong Kristo. I do believe na marami sa atin nakakilala na sa Panginoon. At mayroong mga bagong mga kaibigan na dinako ng Panginoon dito sa lugar na to. Amen. 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 And I pray na tutugon po kayo sa tawag ng Panginoon. Amen. Sa imbitasyon ng Panginoon. Amen. So, ang aking pong ibabahagi ay your new identity leads to your destiny. Amen. Amen.
Panginoon. Kung ikaw ay kumilala na sa Panginoon Kristo, ito ang magdadala sa iyo sa iyong destinasyon saan sa langit. Amen. Amen. So alam po ninyo, ang tao nakikilala sa kanyang katangian. Yes. Nakikilala doon sa kanyang paniniwala. Nakikilala ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, kung sino siya. Amen. Now, tanungin natin yung ating sarili. Saliksikin natin yung ating sarili. Paano natin tinitingnan ang ating sarili? Ang iyong sarili, paano mo tinitingnan? Katulad pa rin ba ng dati? Walang pagbabago? Hello? Pero alam po ninyo, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that if anyone is in Christ, he is a new creation. Yes. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Sabi po sa Tagalog, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Ang mga dating bagay ay wala na. Yung lumang bagay wala na. Lahat ay bago na. So ito po yung sinasabi sa talata. Na sinabi dito na in Christ, ang ibig sabihin is new life. Amen. Amen. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, bagong buhay ka. Amen. Amen. Kasi noong mga nakaraan, walang kabuhay-buhay. Hello, walang direksyon ng buhay. Kaya ang tinitingnan mo sa sarili mo, walang pag-asa, walang paglago. Hindi mo alam kung saan ang destinasyon mo. Ngunit dahil sa pagkakilala mo kay Kristo, ito ang magdadala sa iyo sa iyong future na maganda. Amen. Amen. So again, inuulit ko, in Christ, kay Kristo, ibig sabihin, ito ay bagong buhay. Amen. Kung tinanggap mo si Kristo, bagong buhay ang mayroon ka. Amen. Amen. Now, mayroong dalawang tinutukoy dyan na sarili. Ito yung old self at saka ito yung new self. Yung old self, ito yung lumang ikaw. Nasupungin, nasungit, lagi nakakurutan, problemado. Ito yun. Amen. Ito yung mga dating ikaw. Bago ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na tayo ay makipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So sa araw na ito, magdidesisyon ka kung sino ba ang iyong bibigyan ng pansin, ang Panginoong Jesucristo, o ipapilit mo yung ginugusto mo. Amen. Ito yung old self. Amen. Walang direksyon. Ito yung ginagawa mo kung ano yung gusto mong maibigan. Samantalang yung new self, yung bagong ikaw, dahil kay Kristo, ito yung nais ng Panginoon na maging ikaw. Yes. Amen. Sabi nga sa talata, salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4, verse 24, we are created to be like God in righteousness and holiness. Bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen. So ito po, yung nangyari. Tingnan mo ngayon yung katabi mo. Amen. Matuwid yan ang pamumuhay niya. Amen. Banal ang pamumuhay niya. Amen. Hello! At ang ating Panginoon Jesucristo, alam mo nyo, hindi niya tayo hinayaan na gumalaw sa ating sarili dahil hindi naman natin kaya ang ating sarili na tayo ay mamuhay bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Tayo ay pinagkaloob po niya yung kanyang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Na nananahan sa atin. Sa Luke chapter 11 verse 13. At dahil sa banal na Espiritu Santo na nananahan na sa'yo, nasa iyo na, ang banal na Espiritu Santo, ano po yung sinasabi rito? Mayroon ka ng kakayanan para mamuhay ayon sa nais ng Panginoon. Katulad nga sinabi ko kanina, hindi natin kayang magbago. Ang religion ay hindi ka kayang baguhin. Hello? Yes. Amen. Kundi yung relasyon, yung pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ito yung babago sa atin. Amen. Amen. Kaya tayo po ay sinasabihan dito na mamuhay bilang bagong nilalang.
Dahil ang banal na Espiritu Santo ay nasa sa atin na, nananahan na sa atin ang banal na Espiritu Santo. Na siya ngayon na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So ang banal na Espiritu Santo, napapakinggan po natin yan sa maliit, banayad na tinig. Yes. Amen. Kasi ang mundo ngayon, ang ingay ng mundo, halos hindi mo mapakinggan. Pero pag ikaw, nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, mayroong kakayanan na mapakinggan yung maliit, banayad na tinig ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa magitan ng pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Amen. Sa magitan ng iyong sitwasyon, kinakausap ka doon. Amen. Maraming kaparaanan kung paano tayo kinakausap ng ating Diyos. Amen. Amen. At dahil ikaw ay isa ng bagong nilalang, mga bagong nilalang. Amen. Mga binago na ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi dito, tayo po ay tinawag na ambassadors. Sabi nga, tingnan mo yung sarili mo, ambassador yan. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Ikaw ay sugo ng Panginoon. Representative ka ni Lord. Amen. Amen. Siyempre, pag ikaw ay representative ng Panginoon, sugo ni Kristo, nakikitaan ka ng magandang ugali. Amen. Amen. Hello. Dahil tayo po ay ginawa ng bago. Naging bago na tayo sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay binigyan ng bagong identity. Sabi nga natin, new identity. New identity. Ang identity mo ngayon, dahil ikaw ay kumilala kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw po ay mamamayan na ng langit. Amen. Lord, thank you, Jesus. Amen. Langit po ang tunay nating tahanan. Amen. Amen. Hello, bagamat ang iyong pagkakamamayan, ang ating pagkamamamayan ay mamamayang Pilipinas. Mamamayan tayo ng Pilipinas. Pero ang totoo dyan, tayo po ay mayroong mas mataas na pagkamamamayan. Amen. Amen. Hello, hindi ka tagalupa. Amen. Tagalangit ka. Yes. Anong sabi dyan? Dayuhan lang tayo dito. Hello mga dayuhan. Hindi ka lang dayuhan dito sa ibang bansa. Kundi dayuhan talaga tayo rito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Yes. Amen. 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 Pero kaya nga sabi kanina, bagong nilalang. Amen. Amen. Wala na yung dati. Amen. Sabi pa sa 1 Peter chapter 2 verse 11, tayo ay sojourner, ibig sabihin, pansamantalang naninirahan lang dito sa daigdig na ito. Iko, master, akala mo forever siya rito. Walang forever dito sa earth. Ang forever lang dito ay ang salita ng Diyos na hindi nagbabago. Amen. 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 Hello, kaya tiyakin mo ngayon. Ngayong araw na to, magdesisyon ka sa araw na ito. Amen. Na pagkatapos ng buhay nito, sa langit ang diretsyo mo. Amen. Amen. Yes. So sabihin nga natin, pansamantala lang. Pansamantala. Ang paninirahan. Ang paninirahan. Amen. So lahat na lang, ginagawa ang lahat ng effort, para gumanda ang buhay. Yeah, yes. Okay na gumanda ang buhay. Pero huwag kalilimutan. Oy, iiwanan mo rin yan. Yes. Correct. Pansamantala ka lang dyan. lang. Amen. Amen. Hello, kaya bigyan po natin ng halaga yung ating ugnayan sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon. Ano pa dyan? Dahil tayo ay mamamayan sa langit, tayo po ay banyaga. Strangers. Yes. Sabihin natin, strangers. Strangers. Ano ba itong stranger na ito? Ito po yung mga taong nananahan sa isang lugar o isang lupain na hindi naman kanya. Yes. Amen. Hello, bagamat nanirirahan ka ng matagal, dahil kailangan manirahan ng matagal doon. Kailangan mo magpatayo ng bahay, kailangan mo magkaroon ng sasakyan, hindi, kailangan mo yun eh. Yes. Pero again, ikaw ay banyaga lang dito. Dayuhan ka lang dito. Hindi ka permanent resident. Amen. Amen. Hello. Kaya pahalagahan po natin ang relasyon natin sa Panginoon ng higit sa lahat. Amen. Ano pa? Tayo po ay tinawag na pilgrims. Tayo
tayo po ay mga manlalakbay lang. Manlalakbay ka lang. Dito. Kung baga ano bang manlalakbay, ito po yung dumadaan. Dumadaan ka lang. Amen. From one place to another place. Ito po yung manlalakbay na sinasabi sa salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 11, bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, naligdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Sabi diyan, dayuhan ka lang, nakikipamayan ka lang dito sa mundong ito, dito sa daigdig na ito. Kaya sabi niya, talikuran mo na yung dati, yung masamang hilig ng katawan. Amen. Happy anniversary. Katauhan na naghihimagsik. Ano yun? Yung naghihimagsik, ito yung hindi niya sinusunod, yung nais ng Panginoon kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya niya. Tandaan mo, tayo po ay dumadaan lamang sa mundong ito. Amen. Patungo sa ating destinasyon, ang langit. Amen. Amen. Hello? Dahil naman kung mag-isip, iba ka na kung mag-isip. Hello? Amen. Amen. Iba na yung pag-iisip mo. Pati yung galaw mo, nag-iiba na. Yung lingwahe mo, nag-iiba na rin. Hello? Kasi tagalangit ka. Amen. Amen. Tagalangit ka. At iba na kung mag-isip ka. Iba na yung kilos mo, yung galaw mo, iba na. Wala na yung dati. Sabi ganun, wala na yung dati eh. Amen. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Amen. So tandaan po ninyo, tandaan natin, we are aliens. Yes. Yes. Amen. Dayuhan lang tayo dito. Amen. Kaya dahil dayuhan tayo, alien ka, hindi ka maintindihan eh. Yes. Bakit dati lagi kang kasama, no? Sa bardago, sa mga lamierdahan, di ba? Kung saan-saan. Hindi ka maintindihan. Kaya sinasabi nila sa'yo, ikaw, hindi ka nakatulad ng dati. Di ba? Amen. Hindi ka maintindihan. Bakit biglang naging Pinoy yung ugali mo? Dati hindi, Alaskadora ka. Amen. Hallelujah. Maging yung ating pananalig, yung pananalig, hindi nila matanggap. Na ikaw ay born again. Nawala na yung dati. Katulad mo, sabi naman, di ba ganun ka dati? Dati yun. Di ba ikaw yung dati? Dati na yun. Wala na yun. Kaya hindi tayo tanggap. Maging yung paniniwala natin, hindi nila tanggap. Kasi hindi ka naman tagalangit. Dito talaga yung tagalangit ka. Yes. Amen. Hello. Amen. Ano pa? Peculiar people of the Lord. Ikaw ay katangi-tangi. Amen. Bakit? Abi, pinili ka na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos Yes. sa krus. Yes. Kaya special ka. Amen. 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 Hello mga special. Yes. Amen. Tayo po ay special dahil pinagbayaran, binili tayo ng malaking halaga. Hindi mababayaran. Amen. Kaya dahil tayo ay binili ng malaking halaga, sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Checkin natin, yung bang ginagawa natin, yung ginagawa mo, napaparangalan ba si God? Yung lumalabas ba sa bibig mo, napaparangalan ba si God? Hello? Yung mga akto mo, napaparangalan pa ba si God? Amen. Again, sabi po dito sa talata, rito, tayo po ay binili na ng malaking halaga. Amen. Ni Amen. Kristo. Amen. Katulad yung sinabi ko kanina, nakikilala ang isang tao sa magitan ng kanyang pananalita, sa kanyang lingwahe, amen, Amen. sa kanyang galaw, amen. Amen. Ano po sabi sa salita ng Panginoon? Dahil ikaw ay isa ng bagong nilalang, sabi po sa Philippians chapter 2 verse 9 to 10, but you are
Ito ka. Holy nation. Amen. A royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Dati, taga-dilim ka. Amen. Mula sa kadiliman, ikaw ay hinamo na. Inalis ka na doon dahil kay Kristo sa kadiliman at dinala saan? Sa kanyang kaliwanagan. From darkness to light. Amen. Tayo ay hinamo ng Panginoon. Amen. Kaya wala na yung dati. Mamuhay ng ayon sa Panginoong Jesucristo. Mamuhay sa kanyang kaliwanagan. Hello, tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba nagliliwanag yan dahil kayo nag-Spirit? Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Nakikita ko sa'yo, iliwanag ni Kristo. Amen! Reflector ka ng larawan ng Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Who once were not a people, but now the people of God, who are not obtained mercy, but now have obtained mercy. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili ng Diyos upang maging Kanya. Bakit ka pinili? Upang maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Kaya nga yung invitation natin, tsaka yung evangelism natin, pinapaitin natin. Ito ang dahilan eh. Amen. Kaya tayo ay binigyan ng bagong identity upang ipangaral ang Panginoon Jesucristo kung sino siya. Siya rin ang tumawag sa inyo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. From darkness, dineliver ka ng Panginoon Jesucristo at dinala ka sa kaliwanagan. Mula sa impyerno, sa langit. Amen. Amen. Yes. Sabi pa dito sa verse 10, dati-rati kayo hindi bayan ng Diyos. Hindi naman tayo Israelite di ba? Pero Israelite tayo sa Espiritu dahil kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa puso tayo ay naging Israelita dahil sa pananalig natin sa Panginoong Jesucristo. Ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Hello, mga hinirang. Amen. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Kasi dapat, talaga yung puot ng Diyos ang ating maranasan. Dahil kay Kristo Jesus, nagkaroon tayo ng kahabagan. Nakamtan natin yun. Yung awa ng Panginoon Jesucristo. Amen. So church, tayo, yung spiritual Israel. Amen. Na tinutukoy dito, 1 Peter chapter 2, verse 10. Amen. Na dati ay hindi tao ng Diyos. Ngunit dahil sa kahabagan ng Diyos, amen, ikaw ngayon ay kabilang sa mamamayan ng Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Now, sino tayo? Ano tayo? Sino ka? Amen. Tayo po ay tinatawag na Kristiyano. We are Christians. Amen. Amen. So, paano natin nakamtan yung identity natin bilang isang Kristiyano? Number 1, pinili ka. Amen. 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 God chose you. Amen. Amen. Hindi dahil sa katangian mo. Hello, mabait. Pero hindi naman mabuti. Pinili ka. God chose you, not for any qualification. Basta pinili ka ni Lord. Amen? So, pinili tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa kakayanan natin. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Hindi tayo nakakalamang o nakakahigit sa iba. Amen. Huwag natin isipin yun. Oy, mas mataas ang rango ko ay sa'yo. Mas mataas ang position ko. Mas mataas ang pag-aralan ko. Hindi po yun. Kaya tayo pinili ng Panginoon. Actually, iba-iba po tayo dito ng kalagayan. Pero pare-pareho ay pinili ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi mo, pinili ka ng Panginoon. Pinili din ako. Pinili din ako. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam mo ninyo, hindi tayo karapat-dapat Pero
ginawang karapat-dapat, Yes. karapat-dapat ng Panginoon Kristo. Hindi natin nakamtan yung standard ni God. Ano yung standard niya? Banal, matuwid. Amin yun po yung standard ng Panginoon eh. Kaya lang, sabi niya dito, bago ka pa inisilang, bago ka pa isinilang sa mundong ito, pinili ka na ni God. Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Saan mo mababasa yung pastor? Ephesians chapter 1 verse 4. Hiniran na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Wala ka pa eh. Amen. Pero, pinili ka na. Hiniran ka na. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Diba? May plano ang Panginoon sa buhay natin. Amen. You are chosen by God. Amen. Ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka pinagpilian. Pinili. Kaya ano kaya kung tinitingnan yung sarili, ang baba-baba, ang tingin sarili, buti pa siya. Ako, ganun lang. Amen. 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 Again, hindi tayo pinili dahil sa kakayahan, dahil sa talento mo, dahil sa estado mo, kundi basta pinili ka ni God. Yes. Amen. 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 At ang sabi niyan, wala ka pa eh. Kumbaga wala ka pa talaga. Oh, pero pinili ka na. Amen. Ay, salamat sa Panginoon. Amen. Again, pinili ka. Hindi ka pinagpilian. Amen. Pinili ka dahil sa isang layunin. Amen. Amen. Kaya ka pinili, may layunin si God sa buhay mo. Amen. Sa buhay natin. John chapter 15 verse 16 said, I chose you. Ito yung layunin. Pinili ka. I chose you to bear fruit and that your fruit should remain. Ito yung nais ng Panginoon. Sabi mo, pinili ako ni God. Pinili ako ni God. Dahil pinili ka, kailangan mamunga. Ano yung bunga? Ito po yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano po yun? Pag-ibig. Diba? Kahit medyo nakakainis. Ito lang. Ano pa? Ano pa yung bunga ng banal na Espiritu Santo? Kagalakan. Amen. Nagagalak ka. Amen ba? Amen. Ano pa? Yung kapayapaan. Hindi yung natutulog ka na lang. Naglalambiyerde pa yung isip mo. Nagkapayapaan ka. Ang nagbibigay nito ay ang banal na Espiritu Santo na dapat ito po'y nananahan sa atin. Love, joy, and peace. Yes. Amen. Love natin si God. Amen. Joy, ang joy natin si God. Yes. Amen. Hello, ang kapayapaan natin si God at siya lang ang makakapagbigay nito sa atin. Amen. Ano pa katiyagaan? Di ba? Hello, mga matyatsyaga. Amen. Amen. Kahit na kalayo-layuan, ang tinitirhan, dumarating pa rin. Amen. Amen. Malayo man, malapit din. Amen. Ano pa yung kabaitan? Saan ka mapagpasensya? Di ba, sino ba hindi nagkakamali? Huwag na nititaas. Amen. Marunong magpasensya. Amen. Amen. Hindi yung kung ano-ano yung mga nasasabi. Amen. Katapatan. Tapat ka sa ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Tapat ka sa pagkakatawag niya sa'yo. Sa pagpili niya sa'yo, tapat ka doon. Amen. Amen. Hello? Kahinahunan. Amen. Mahinahon. Ano pa? Pagpipigil sa sarili. Amen. Amen. Hello. Ito po yung mga bunga na nais ng Panginoon na makita sa atin na dapat lumalago tayo. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Dahil pinili ka eh. Pinili tayo para makita itong mga bungang ito ng banal na Espiritu ng Diyos. At tayo po ay kailangang maging tapat doon sa nilalayon ng Panginoon sa atin. Ipahayag si Jesus. Amen. Amen. Ipahayag yung kanyang pagliligtas.
Amen. Pangalawa, you are chosen. Number 1, number 2, you are royal priesthood. Ikaw ay hinirang ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mayroong trabaho. May bagong trabaho, may tungkulin. Amen. Kung ano man yung mga trabaho nyo ngayon, may bagong trabaho na binigay sa atin. Yeah, tayo po ay napunta rito para kumita, di ba? Kayo ay napunta rito para kumita. Pero hindi yung talaga yung goal natin. Amen. Kundi ang pagsumikapan natin ay yung layunin ni Kristo sa pamamagitan mo na tinawag niya at pinili. Amen. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 1 verse 6 says, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos. Amen. Hello. Na-born again ka para maglingkod. Yes. Amen. Amen. Inuulit ko, ikaw ay na-born again, tinawag, pinili para maglingkod. Amen. Salamat sa Diyos sa lahat ay naglilingkod. Amen. Amen. Amen po. Amen. A royal priest to God. Ibig sabihin, mayroon ng tuwirang direktang makakalapit sa trono ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 16. Malaya na tayo makapasok, hindi mo na kailangan ng padrino. Amen. Amen. Kundi tayo mismo ay makakarating na sa trono ng Diyos. Nang walang padrino. Amen. Amen. Kaya pag may nagpapapray over sa akin, tungkol sa kay God mo sabihin. Amen. Huwag doon sa katabi mo, baka i-chismis ka. Kay Lord. Amen. Hello. Ako nga, pag nakakarinig ko, sumbong ko kayo kay Lord. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Mayroon na tayong direct access doon. Amen. Hallelujah. Dahil mismo ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng tagapamagitan. Sino yon? Wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang tagapamagitan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Siya po yung naging tulay sa atin, doon sa gap na yon. Amen. Sa ating Diyos. Amen. Si Jesus ang tagapamagitan. Amen. Wala nang iba. Amen. Amen. Dahil siya po yung ating high priest. Amen. Ang Panginoong Jesucristo. Siya yung ating dakilang saserdote. Amen. Bakit siya sa ating dakilang saserdote? Kasi naunawaan po niya yung kahinahan natin. Yung kahinaan mo, yung kahinaan ko. Nauunawaan ni Kristo yun. Kasi siya tinukso din, nagkatawang tao siya, at tinukso rin siya. Yun nga lang kaibahan, hindi po siya nagkasala. Amen. Amen. Kaya pag ikaw ay natutukso, Lord, natutukso na naman ako. Deliver me, God. Yes. Amen. Ako po ay nagdadrive sa isang sasakyan. Ano naman yung traffic sa Manila, no? Kakaliwa ka pala. Ba't nasa ka? Kung minsan kinakausap ko, kala mo may kasama ko sa loob ng sakyan, wala ako lang pala. Kung minsan gusto ko ng, you know, kaya sabi ko, Panginoon, oh, dear Holy Spirit, take over, Lord. Amen. Sa buhay ko. Amen. Mamaya-maya, mapapayapa na ako. Mayroon tayong dakilang saserdote ang Panginoon. Amen. Na pag sinabi mo, help! Nandiyan siya kaagad. Pag sinabi mo, Jesus! Ibig sabihin mo, salvation yun eh. Nandiyan siya kaagad. Amen. 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 Ano pa? Pangatlo, you are a holy nation. Bansang nakatalaga sa Diyos. Mga ambassador ng Panginoon Jesucristo, hinirang upang panambilikin sa Kanya ang mga tao. Tagapamagitan, ambassador. Amen. Amen. You are representing the Lord Jesus Christ. You are representing ang kaharian ng langit. Amen. Sa mga tao. Amen. Ano ba ang ambassador? Ito po yung ina-anonsyo niya. Idinideklara niya, ipinapahayag niya yung mensahe ng Panginoon Kristo, yung ginawa niya na pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay.
kaya nagkaroon ng kapatawaran. Amen. Amen. So tayo ay itinilaga ng Diyos upang dalhin yung mensahe sa iba. Amen. I-share sa iba yung mensahe niya. Amen. So tandaan mo, hindi ka na bahagi ng daigdig na to. Hindi ka na bahagi ng sanlibutan. Amen. Amen. Wala na yung dati eh. Bago na. Amen. Hindi ka ba masaya doon? Amen. Hallelujah. Ikaw ay iniwalay ng Diyos. Amen. Kaya naman yung buhay mo ngayon, nabubuhay ka dahil kay God. Amen. Amen. Nag-i-exist ka pa because of God. Amen. May layunin siya sa buhay mo. Sa bawat buhay ng narito. Amen. Amen. At dahil ang Diyos ay banal, ano po sabi dyan? Kailangan tayo rin ay mamuhay ng may kabanalan. Yes. Ang kabanalan po ay hindi lumalakad ng malinaw, ay ng mabagal. Hindi po doon nakikita ang kabanalan. Amen. Hello? Amen. Kundi yan ay yung estilo ng pamumuhay. Amen. Yun po ang kabanalan na sinasabi sa Panginoon. Amen. Dahil may mga sabi dyan, magtino na. Narito ho ba kayo? Mga minamahal, hindi ko, I'm saying this dahil ayaw kung ako lang ang pumunta ng langit. Amen. Dapat tayong lahat kasi yun ang nais ni God. Yes. Hindi siya namatay para sa isang tao lang, namatay siya para sa lahat. Amen. 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 Ito po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Amen. Eh syempre may sabit pa rin, sumisemplang pa rin kung isa. Ano sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Automatic yun. Amen. Hello. Amen. Huwag yung pagsisi ka ngayon. Sige, magsisisi ako, mamaya paligtas sila. Hindi po. Amen. Sabi niya kanina, talikdan na. Talikdan na. Talikdan na. Amen. Hallelujah. Our God is a holy God. Sabi, I am a holy God, He is holy. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung character natin, naayos natin. Amen. Hello. Kanino pa ba tayo magmamana kung sa tatay natin? Hindi ba? Amen. 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 Hello? Dahil kung tayo ay hindi aakto ayon sa ugali ng tatay natin, abay kontra tayo. Amen. Doon sa diwa ng ating pagiging Kristiyano o Christian. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy 30th anniversary. Hallelujah. Praise God. Eh, kailangan po tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Kasi sabi pa niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, ito po yung sabi ni Pablo. All things are lawful to me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of anything. Maganda sa Tagalog. May nagsasabi ng ganito. Totoo naman, may nagsasabi ng ganito talaga eh. Gagawin ko lang kung ano gusto kong gawin. Wala kayong pakialam sa akin. Amen. Ay, may nagsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Sige, gumawa ka ng kahit ano. Kahit ano, hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga yun. Amen. Kung sa bagay nga, sabi ni Pablo, masasabi mo yun, na malaya kang gawin ang kahit ano. Ngunit hindi ang lahat ay makakabuti sa inyo. Amen. Hindi makakabuti. Maari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako papaalipin sa anumang bagay. Nasa iyo ang kalayaan. Malaya na tayo kay Kristo. Amen. Pero hindi natin
aabusuhin yung ating kalayaan sa magitan ng paggawa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Pang-apat, dahil ikaw ay, you are His special people. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen. 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 Yung po dahil na kinahabagan tayo, kinahabagan ka ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay inari niya, inangkin niya, itinuring na isang anak. Yes. Amen. Amen. Kasi sabi sa Biblia, dati anak tayo ng Diablo eh. Pero dahil kay Kristo, ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. Amen. At dahil ikaw ay pag-aari na ng Panginoon, binili ng malaking halaga. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 17, my jewels, you are a special treasure. Amen. Yung po sinabi dito, ikaw ay personal property ng Panginoon, special people, possession of God. Amen. Sabi niya, sila'y akin. Sabi niya, ikaw. Amen. Tayo na narito ay sa Diyos na naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Ito pa maganda, Zechariah chapter 2 verse 8, he who touches you, touches the apple of his eye. Amen. Sino mang lumalaban sa aking bayan ay para na rin lumalaban sa akin. Amen. Hello, mga apple of his eye. Amen. Amen. Sabi pa nga niya sa salita niya huwag kang gagante. Ako ang bahalang gagante. Yes. Amen. Amen. Yung po salita ng Panginoon. Pag kinanti ka, lagot sila. Yes. Amen. Amen. Alam po niyo, nung tayo po ay pinili ng Panginoong Jesucristo, nakita naman niya yung mga pagsuway natin. Nakita niya yun eh. Yung mga kasalanan natin, nakita niya yun. Yung mga paglabag natin sa mga utos niya, alam niya yun eh. At ang dapat nating patutunguhan ay kahatulan. Amen. Puot ng Diyos yun ang dapat nating maranasan, kaya lang nahabag siya. Kasi mahabagin siya ng Diyos eh. Nahabag siya, ayaw niya. Naniisa man sa atin ay mapahamak, mapasa impyerno. Amen. So pinili ka ng Panginoon. Amen. Dahil sa kanyang kahabagan. Amen. At tayo po dahil sa kanyang kahabagan, tutulungan niya tayo. Bawat isa sa atin. Ililigtas niya tayo. Amen. Amen. Dahil sa kanyang kahabagan. Amen. 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 So ano ba? The purpose of our being chosen and called. Ano po yung layunin ng pagkakapili at pagkakatawag sa atin? Ano nga ba yung pinili ka? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, di ba? Who are called out of darkness to His marvelous light. Ano ba ang layunin? Bakit ka pinili? Bakit ka tinawag? Ang layunin dyan ay para ipahayag yung kadakilaan ng Diyos, yung kagagilag-gilalas na katangian ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung dahilan. Amen. Kaya magpahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Yung testimony mo, katulad yung ginawa kanina, ibandera mo si God. Yes. Kung gaano siya kabuti. Amen. Hello. Alam mo yung pag tayo po ay nag-iimbita, tayo ay umahayo, ang goal po niyan ay hindi para kausapin lang sila, kundi iproklama ang kadakilaan ng Panginoon. Amen. 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 So tandaan po natin, ang Diyos ginawa niya tayo kung sino tayo. Amen. Ginawa niya tayo kung sino tayo sa Kanya. At kailangan ipakilala natin siya sa iba. Yes. Amen. Amen. Ginawa niya tayo isang banal, matuwid, pinili, itinalaga ng Diyos, ipakita natin sa mundo kung sino ang tatay natin. Amen. So, magitan ng pamumuhay natin. Amen. Amen. Tandaan po natin, your identity leads you to your destiny. Amen. Yes. Amen. Amen. Yan po yung magdadala sa atin. Yung bagong pagkakakilanlan sa'yo. Wala na yung dati. Ikaw ay bago na kay Kristo.
Amen. Tayo ay nabago na sa ating estado, sa ating katayuan, dahil sa Panginoon. Amen. Na dati ay nasa kadiliman, namumuhay sa kadiliman, ngunit ngayon ay nasa kaliwanagan na dahil sa kahabagan ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Kaya lahat ng kapurihan ay dapat nating ibigay sa Panginoon. Amen. Sa magitan ng pagpapahayag ng kanyang pagliligtas, ng kanyang kabutihan. Amen. Amen. So bakit tayo narito? Bakit ako narito? Bakit ka nandyan? Ano yung identity mo? Again, your identity leads you to your destiny. Amen. Amen. Bakit ka naligtas? Bakit ka tinawag? Anong layunin ng Panginoon? Tandaan mo, you are chosen. Yes. Amen. Kaya ka narito ngayon, you are chosen. Amen. 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 Ikaw ay kinahabagan. Ikaw ay inari na anak ng Diyos. Ikaw ay ginawang banal ng Panginoon. Amen. Amen. Ang layunin nito ay para maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Sa magitan ng pag-abot pa. Amen. Ng iba sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Again, inuulit ko. We got our identity through our relationship to God in Christ Jesus. Amen. Siya lang po ang daan patungo sa langit, sa ating Ama sa langit. Yes. Tayo po ay tinawag niya mula sa kadiliman sa kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. So bilang pangwakas, binigyan tayo ng bagong pagkakilala. Amen. 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 Kung sino na tayo ngayon. Amen. Wala na yung dati. Tayo ay bago na kay Kristo Jesus. Amen. Our identity leads directly to our destiny sa langit. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya saliksikin natin yung ating sarili. Amen. Papunta pa ba tayo sa langit? O sa impyerno? Amen. Parang alam ko niyo hindi na napag-uusapan yung impyerno. Hindi na napag-uusapan yung pagpapatawad ni Kristo. Salvation lang ang pinapahayag. Pero alam po ninyo, noong tayo ay maligtas, hindi sapat yun. Sabi salita ng Panginoon, work out your salvation. Yes. Dapat mayroon kang gawin. Mabago ang buhay. Initial lang yun. Simula lang yun. Amen. Amen. Now, tayo po ay nabubuhay sa isang kadahilanan. Ipahayag ang kagilagilalas na katangian ng Panginoon sa Kristo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Alam po niyo, madali lang naman humayo pag nabago tayo hindi mo masasabi kung gaano kabuti ang Diyos. Kung sa atin mismo, hindi nakikita yun. Amen. Amen po ba? So ipamalitan natin si God, si Jesus. Yung ginawa niya, ipahayag yung kanyang mga kahangahangang gawa. Amen. Amen.